May alinlangan ka ba na mag-start all over again as a nurse? Hesitant ka ba na i-pursue ulit ang nursing? Plus, this video is for you. Pero bago ang lahat, dahil binuksan mo na yung video, i-like mo na yan. At dahil nag-like ka na, mag-subscribe ka na rin. And please don't forget to click that notification bell para ma-notify kayo every time na meron po tayong video every week. Ano pang hinihintay nyo? Please sit tight and keep watching! Recently, nakachika ko yung isa sa BFF ko na nagbabalak na mag-take ng NCLEX soon, but it's been a long time since nag-practice siya as a nurse and gaano kahirap bumalik ulit sa field ng nursing pag natigil ka ng matagal. And naisip ko lang din na baka makatulong to sa inyo, diba? And share ko na rin sa inyo yung experience ko para maibalik nyo ulit yung push na mag-take ulit or bumalik ulit sa nursing. So, kung nandun kayo sa point na decided na kayo mag-review or nag-start na kayo mag-review, that's good for you. My only advice dito sa level na to is huwag nyo i-announce na magtitake kayo ng NCLEX. Bakit? Para walang unnecessary pressure. Yung tipong may nagtatanong, uy, kailan ka na magtitake ng exam? Uy, malapit na yung exam mo. Ready ka na ba? And then yung pressure na nagbi-build up sa mismong test date, nadadagdagan patuloy, di ba? Mahirap mag-test pag alam mong maraming nag-expect na papasa ka, and at the same time, masakit man sabihin, may mga tao din dyan na magdidiwang pag bumagsak ka. Kaya kung kakayanin mo na ikaw lang ang nakakaalam o ikaw lang may alam, that's good. Pero kung talagang may gusto kang sabihan, like for moral support, just tell your significant other. Pero kung ang buhay mo is open book, that's totally fine. Whatever floats your boat, ika nga. Balik na tayo dun sa mga undecided pa. Yung mga nagdadalawang isip pa at di nagre-review or di pa nakakabalik ulit sa healthcare setting. Eto na, inom muna tayo ng kape. Meron tayong budget. Alam niyo, matagal din ako bago nakabalik sa bedside nursing. Nag-work ako as a receptionist sa isang factory, tapos naging crew sa Jollibee. After that, sinuwerte ako na makarating ng Canada. And from there, naging crew naman ako sa McDonald's for almost 4 years. After nun, nakarating na ako ng US kung saan naging nursing assistant naman ako sa isang adult family home. For context lang, ang adult family home is a facility, pero ang setting niya is bahay talaga na may 6 to 8 residents na aalagaan mo 24/7. Kasama mo sila sa bahay buong magdamag. At ang trabaho naman namin as nursing assistant or CNA for short is alagaan sila. Give their meds, feed them, wash them, at hugasan ang puwet nila. It's not an easy job, pero you have to do what you have to do to survive. At the start of 27, nag-iisip na ako if I should take the NCLEX or not. And hubby gave me his full support during that time. Sabi ko sa sarili ko, wait, gusto ko muna mag-relax. By the end of 2017 na lang ako magtitik ng exam. Manya na habit on full effect. And nakita ko sa Facebook na pumasa yung isang clinical instructor ko, which inspired me talaga. Pero hindi pa din buo yung loob ko na mag-exam. So hanggang pagdating ng 2018, at talagang gusto kong pumetics muna kasi nga mag-church wedding kami ng 2019 and gusto ko mag-plan ng wedding. Pero sinabi sa akin ng hubby ko na siya na daw muna ang bahala sa prep at mag-plan para sa wedding at he would shoulder some of my workload para makapag-focus ako sa NCLEX. Kaya naman, nag-subscribe na ako ng UWorld. 1 year yung kinuha ko kasi hindi talaga ako sure kung papasa ako ng one take lang. After that, nag-shop na ako ng colored pens, markers, pencil case, and post-its. Lahat ng pangkulay talaga kinuha ko para ma-inspire akong mag-start na mag-aral. Which is effective naman talaga kasi around this time, talaga medyo nag-effort na ako. Bumili ako ng review book, which is yung Saunders. Minark ko na yung chapter ng books. Gumawa na ako ng calendar ko and everyday schedule ko, like anong chapter and test ang kailangan kong gawin. And ako din kasi yung tipong gusto ko chill lang. Ayoko nang pinipressure ako sa mga bagay-bagay. Gusto ko on my own will and time ko gagawin ang mga bagay-bagay, hindi dahil pinilit lang ako. Unless kailangan talaga. So for a month, nagbabasa-basa ako. Yan, yun munang ginagawa ko ng review book. Chill na basa lang, ganyan. Highlight dito, highlight doon. I made sure na may day off ako every week and I made sure na meron din akong day off for wedding planning with my husband. And every 2 days, nag-gym kami kasi I have to maintain a certain diet and weight para sexy naman ako pagdating ng wedding day.
Yung goal ko talaga sa NCLEX is not Gina G. Hindi ako nagsunog ng kilay kumbaga. After that, nagpa-schedule na ako ng exam. I gave myself 2 months to review. Gumawa ako na ulit ng calendar and UWorld schedule. Kasama na dito yung mga YouTube videos for NCLEX review. And sobrang laking tulong niya kasi ang daming mga procedures and mga gamit dito sa States na hindi ako familiar or hindi ko siya nagamit sa Pilipinas. Sobrang daming questions sa UWorld na talagang wala akong idea kung ano yung itsura in person na YouTube at Google lang talagang nakasolve. Like, ano ba itsura ng mga central supply, mga ganon, mga ilang lines, anong itsura ng kangaroo pump, etc. Alam niyo yung feeling na wala ka na talagang alam sa nursing, ganon. Para kang nag-aaral ulit from scratch. Ganon yung feeling ko and lahat ng sagot ko sa NCLEX, lahat yon based talaga sa mga nabasa ko and napanood ko. Pero nung papalapit na yung exam and also nalalapit na din kaming umuwi sa Pilipinas para ikasal, naisip ko na, oo nga no, kailangan ko na talagang ipasa to. Para hindi ko na ulitin yung process kasi ang hirap talaga magsimula sa umpisa and majority ng kasal is yung asawa ko ang gumawa. So nakakahiya naman sa effort niya. Ako, hindi ko may papasa yung exam kaya sineryoso ko na talaga siya. I can say na pag may goal ka sa buhay and you have no choice but to do it, I can say na magagawa mo talaga eh. Also, we were thinking that time na pagbalik namin from the Philippines, baka wala na kaming work kasi 3 months kaming mawawala. So for sure, makakahanap na ng worker yung employer namin, which is ganun na talaga yung nangyari. And gagawa natin yan ng video kung paano kami bumangon from the bottom. So yun na nga, nakapasa naman. And hindi ko makakalimutan yung araw na yun. Ang kinain ko bago ako mag-exam is pansit bihon and banana loaf. Nagbaong pa nga ako ng banana loaf and coffee and tubig. Pero iniwan ko yan sa car kasi bawal magdala ng mga pagkain dun sa loob ng examination room. Nagdasal muna ako and sobrang dasal talaga yung habang nagpapatugtog ako ng gospel song sa loob ng car. Sobrang lakas ng kaba ko, lalo na kasi ang lamig sa loob ng room, tapos bawal ang jacket. So, naka-t-shirt lang ako. Alam mo yung air-conditioned room, tapos naka-t-shirt ka lang, plus kabado ka. Pero nung medyo nagtagal na, nag-acclimate naman yung katawan ko. Alam nyo, siguro nakaka 45 minutes pa lang ako nag-exam, naihi naman ako. Kasi naman nga ang lamig. So, ang exam, hindi tumitigil yung oras niyan eh. Tuloy-tuloy lang. So, ang dali ko. Nagmamadala ko umihi. Tapos bumalik na ulit ako sa examination room. Akala ko tapos na. Hindi pa rin pala natatapos. Nag-break na naman ako. Second break, lumabas ako. Kasi inaantok ako sa exam. So, pumunta ako sa car. Kumain ako ng banana loaf. Uminom ako ng tubig. Uminom ako ng coffee para magising ako. Then, umihi na rin ako kasi baka nga maihi na naman ako. Tapos bumalik na ako. Tapos nakaka 2 hours na ako ng exam. Kumulo naman yung tiyan ko. Nga naman, water plus coffee. Ano bang combination nun, diba? Sama mo pa na kinakabahan ka sa exam. Tapos natetense ka pa sa time mo. So, lumabas na naman ako. Tapos alam niyo na yung nangyari. Susunod na on. Tapos naman yun nga, parang nasa 200 questions na ako. Then pumasok na ako ulit sa loob ng room. Pero na-stress na ako kasi parang mauubusan na ako ng oras kasi nga ang dami kong breaks. Sinisisi ko talaga yung bladder ko tsaka yung kolong ko noon kasi nga parang di naman marunong makasama. So after nung exam ko, umiyak pa ako sa car noon nang ako lang mag-isa kasi feeling ko bagsak na ako. So pag uwi ko na umiyak na naman ako sa husband ko kasi sabi ko hindi na ako papasa kasi sa haba ng time ko mag-exam at ang dami kong break na ginawa talaga. Hindi na yata alam ng computer kung ipapasa ba ako o hindi. Ginawa ni husband is yung Pearson VUE check sa credit card. Baka naririnig niyo na to. Yung sa akin, ayaw tanggapin. So si husband nagsa-celebrate na agad. Kino-congrats niya na ako, ganyan. Ako naman, sad pa rin ako kasi hindi ako nag-expect talaga ng sobra kasi nga sobrang disappointed talaga ako sa nangyari. In 3 days, nagmumukmuk pa rin ako. Hindi ako nagsasalita. Malungkot lang ako. Down, ganyan. Ito naman si husband, good mood pa rin. Kasi kung hanggat di ko nakikita na pass ako, hindi talaga ako maniniwala. Then, nung ika-3rd day, umakyat na ako sa room, ako lang mag-isa. Tapos, chinek ko yung status. Tapos, pasado na. Oh my gosh. Sobrang saya ko. Sobrang sigaw. Ire, talo na ginawa ko. Talaga umabot sa point na natakot na yung mga kasama namin sa adult family home. Kasi akala nila may emergency o may nangyaring masama sa family ko sa bahay or somewhere. Kasi nga, Tagalog kami eh. Tapos, hindi nila maintindihan. Kasi umiiyak ako. Yung mother-in-law ko, umiiyak din. Tapos, talo na ako
ng talon, ganun. Hindi ko makakalimutan talaga yung feeling na yun kasi alam ko na maganda yung future na nakaabang sa amin ng asawa ko. Alam niyo, thankful din ako kasi 5 days before kami umuwi sa Pilipinas, nag-IELTS na din ako dito. Para ako pagbalik ko, or pagbalik namin dito sa States, endorsement na lang yung gagawin namin. And gagawin din natin ng video kung anong ginawa ko para makapasa ng IELTS. So, ano bang highlight natin sa video na to? And sa kwento kong pagkahaba-haba, na kahit matagal kayong natigil or napalayo sa nursing, makakabalik pa din kayo kung gugustuhin nyo. Just set your goal, hit that goal, manage your time and expectations, plan with your family and partner, and pinapangako ko sa inyo na worth it lahat yan pag nakita mo na yung words na past. Diba? Thank you sa pagsama sa akin, guys. Maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe. And good luck, mga future nurses, future RNs, and US RNs. See you on the next video. God bless you.